Hindi mo akalain ang pagbubuntis ng nanay ko sa edad na 62. Hello, ako si Marikit Santos, 35 taong gulang, isang ina at anak na babae mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Ang kwento ko ay tungkol sa isang pangyayaring binalot ng hiwaga, takot at pagtataksil, isang lihim na halos winasak ang aming pamilya. Hindi ko inakalang ang pinakamamahal kong ina, si Aling Nena, na 62 taong gulang na, ay magpapahayag ng isang bagay na para bang galing sa isang pelikula. Sabi niya, siya ay buntis. Sa simula, hindi ako naniwala, ngunit ang kakaibang kutob sa aking puso ang nagtulak sa akin na maglagay ng lihim na kamera sa kanyang bahay sa Barangay San Roque, isang maliit na pamayanan sa aming bayan. Si Aling Nena ay isang matapang at masipag na babae, isang ina na nagtiyatyaga para sa amin mula pa nang mawala si Tatay Manny, ang aming haligi sa buhay. Sa kabila ng kanyang mga pilat ng panahon, puti na ang buhok, at mga kamay na palaging basa't nagkapila mula sa pagtatrabaho, hindi ko inakala na siya ay magpapahayag ng ganitong balita. Nang tumawag siya isang gabi na may nanginginig na boses, agad akong nag-alala. May mahalagang pag-uusap ako sa'yo, ang sabi niya. Nang pumunta ako sa bahay niya, inabot niya sa akin ang tasa ng tsaa, tumingin ang diretsyo sa mga mata ko, at sinabi ang salitang halos pumawi sa aking lakas, "Anak, buntis ako." Hindi ko alam kung paano tutugon. Ang puso ko ay tila tumakbo ng mabilis na halos maputol ang hininga. Isang babae na 62, paano ito posible? Ngunit sa kabila ng pagdududa, alam kong mayroong dapat malaman. At dahil sa hindi maipaliwanag na takot at pag-aalala, nagpasya akong magtago ng isang maliit na kamera upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga salita ng nanay ko. Ang mga susunod na araw ay puno ng pagtataka, pangamba, at lihim na pag-imbestiga. Ngunit yan ang simula pa lamang ng isang kwento na magbabago sa lahat ng aking inaasahan tungkol sa aking ina, sa aming pamilya, at sa mundong akala ko ay kilala ko na. Ang mga unang araw matapos kong ilagay ang lihim na kamera sa bahay ni nanay ay tila ordinaryo lamang. Nakikita ko sa mga kuha ang mga simpleng gawain niya, pagsisipilyo ng sahig, paghahanda ng pagkain, at panonood ng mga paborito niyang teleserye sa lumang telebisyon. Ngunit isang gabi, bandang 10:00 ng gabi, may isang lalaki ang pumasok sa bahay. Hindi ito basta-basta, kasi sa unang tingin, tila may kilala si nanay sa taong iyon. Hindi siya nagulat nang buksan niya ang pinto, sa halip, umiti pa siya ng mailihim na kasiyahan. Ang lalaki, na may suot na payak na baseball cap at maikling buhok, ay mabilis ang mga kilos at mukhang kumpiyansa. Ipinasa niya kay nanay ang isang maliit na supot, at naupo sila sa kahoy na lamesa sa tabi ng bintana. Narinig ko ang kanilang mga bulong na hindi ko maintindihan, pero ang kilos ng lalaki ay tila nag-aalok ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ilang sandali ang lumipas, inilagay niya ang kamay niya sa balikat ni nanay, isang sandaling puno ng kakaibang tensyon na nagdulot ng pag-igting sa aking dibdib. Hindi ko mapigilang manginig habang hawak ang telepono na may nakalagay na video. Sino siya? Ano ang papel niya sa buhay ni nanay? At higit sa lahat, ano ang koneksyon nito sa sinasabi niyang pagbubuntis? Hindi ko pa siya tinatanong ng diretsyo. Ang kailangan ko ay patunay at inakala ko na iyon lang ang pinakamalalim na sikreto na aking matutuklasan. Ngunit ang katotohanan ay may mas madilim pang nakatago sa mga susunod na gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi habang paulit-ulit kong pinapanood ang mga kuha. Ang imahe ng lalaki sa tabi ni nanay ay patuloy na sumasagi sa isip ko. Sa kabila ng mga taon ng pagkakahiwalay nila ni Tatay Manny, hindi ko inakala na magkakaroon pa siya ng ganitong klaseng relasyon. Ang damdamin ko ay halo-halo, pagtataka, galit, at takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa aming pamilya kung ang mga lihim na ito ay matutuklasan ng iba. Kinabukasan, sinubukan kong magpanggap na normal ang lahat. Dinala ko si Bunso, si Kuya Marco, sa paaralan sa Lipa at hinalikan si Mama sa pisngi bago pumasok sa trabaho. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili na pumunta muna sa bahay ni nanay ng maaga. Nakasara ang mga gate at tahimik ang paligid. Tumayo lang ako sandali sa labas, pagkatapos ay tumunog ako sa pinto. Nang buksan niya ito, may bahagyang gulat sa kanyang mga mata, ngunit agad siyang umiti. Anak, bakit ka maaga? Ang tanong niya nang may lambing. Pumasok ako at napansin na maayos ang bahay, walang kakaibang nangyari. Naisip kong itanong ang tungkol sa lalaki, ngunit nang makita ko ang mga matang may pinagsamahan at mga kulubot sa paligid ng mga ito,
hindi ko nagawang buksan ang usapan. Sa halip, nagtanong ako tungkol sa kalusugan niya at pagkain. Ngunit sa likod ng mga simpleng pag-uusap na iyon, ang puso ko ay nananatiling naguguluhan at naghihintay ng sagot sa mga tanong na walang kasagutan pa. Ilang gabi ang lumipas at muling lumabas sa kamera ang lalaking iyon, bandang 10:00 ng gabi. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang ilaw kaya kitang-kita ko ang kanyang mukha, maputi, may matalim na mga mata at mataas ang noo, mga 50 anyos siguro ang edad. Pumasok siya sa bahay ng walang kaba, at inalis ang kanyang sombrero na inilagay sa mesa. Mula sa bulsa niya, inilabas niya ang isang maliit na kahon na mailamang gamot. Tinanggap ito ni nanay nang may pasasalamat at may kakaibang tingin sa mga mata. Hindi lang simpleng kaibigan ito, parang may mas malalim na koneksyon sila. Nagtagal silang mag-usap sa mesa, tila may mga mahahalagang bagay na pinag-uusapan, at si nanay pa nga ang nagpakulo ng tsaa para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang maramdaman na hindi na ito basta-basta pagkakaibigan. Nang tumayo ang lalaki upang umalis, sinabayan siya ni nanay hanggang sa pintuan. Nag-usap pa sila ng kaunti at sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni nanay. Hindi siya umatras o inalis ang kamay niya, bagkus niyakap niya ito ng mahina, na para bang may pinagdadaanan silang dalawa. Ang eksenang iyon ay tila nagwasak sa puso ko. Hindi ako natakot dahil sa pag-ibig ng nanay ko sa ibang tao, kundi dahil sa misteryong bumabalot sa kanyang sinasabi tungkol sa pagbubuntis sa ganitong edad. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita niya na, "Anak, buntis ako." Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit niya itinago ang mga ito sa akin? Habang pinapanood ko ang video, nadarama ko ang takot na baka may masamang plano ang lalaki at si nanay ay nasa panganib. Dahil dito, nagdesisyon akong gawing mas sopistikado ang aking pagmamasid. Sa ika-5 gabi, inactivate ko ang motion detection sa camera at ipinanotify ko ang aking telepono kung may galaw sa sala. Bandang 9:00 ng gabi, nag-vibrate ang telepono ko, may tao sa loob ng bahay. Agad kong binuksan ang live feed. Nandoon ang lalaki, kasama si nanay, hawak ang isang bungkos ng mga dokumento. Si nanay ay yumuko at pumirma ng isang papel habang halatang nag-aalala. Pinakita ng lalaki ang isang pahina at bigla siyang lumingon parang natatakot na may nakatingin sa kanila. Nilapag niya ang mga papeles sa isang bulsa ng kanyang jacket at pagkatapos ay kumuha ng isang makapal na sobre na ibinigay kay nanay. Siya ay tumango ng bahagya at tinanggap ang sobre. Sa sandaling iyon, ang aking pagkamausisa ay napalitan ng takot. Ano ang laman ng sobre? Bakit kailangang itago ang transaksyon na ito sa dilim ng gabi? At higit sa lahat, bakit hindi sinabi ni nanay kung sino ang lalaking ito? Nag-text ako agad kay Ate Liza, ang asawa ko, na matatagal ako, may emergency, at dali-dali akong nagmaneho pabalik sa bahay ni nanay. Ngunit nang makarating ako, katahimikan lang ang naghihintay sa akin. Sarado ang pintuan, walang tao sa paligid. Nang buksan ni nanay ang pinto, ang kanyang mukha ay kalmado, parang walang nangyari. Pumunta ako sa loob, sinilip ang mga kwarto, walang bakas ng pagkilos. Pilit kong nilabanan ang aking sarili na magtanong ng diretsyo, kaya nagkunwari akong bumisita lang upang kumustahin siya. Ngunit sa kabila ng payapang usapan, alam kong may malalim na problema na kailangang harapin. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumalot sa akin, matapos ang mga pangyayaring iyon. Sa gabi, paulit-ulit kong pinanood ang mga kuha mula sa lihim na kamera. Nang lumabas na umalis ng bahay ni nanay ang lalaki matapos akong puntahan, kitang-kita ko kung paano niya mahigpit na hinawakan ang balikat ni nanay at may mga salitang bumulong sa kanya ng mahina. Ngunit ang ngiting ibinigay ni nanay ay iba, hindi na ito ang karaniwang ngiti ng isang ina, kundi tila isang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga labi. Naisip ko, baka masyado akong naging mapaghinala. Si nanay ay tao rin, may karapatang magmahal at magtiwala. Pero bakit ang mga dokumento, ang makapal na sobre, at ang misteryosong lalaki? Bakit siya tila nagtatago at hindi sinasabi ang buong katotohanan? Ang aking utak ay puno ng mga tanong na walang sagot. At higit sa lahat, ang pagbubuntis niya, paano ito posible? Sa edad na iyon, halos imposible na, dahil dito, nagpa siya akong magpatulong sa matalik kong kaibigan na si Mang Pepe, isang security expert dito sa Lipa. Ipinaayos ko sa kanya ang mga video upang mas malinaw makita ang mukha ng lalaki at mabasa ang mga dokumento na pinirmahan ni nanay. Sabi niya, "Marikit, maging handa ka.
Minsan, mas mabuting hindi malaman ang katotohanan dahil kapag nalaman mo na, wala nang balik, ngunit alam ko, kailangan kong malaman. Sa gabi ng aming pagkikita sa isang maliit na kapehan sa bayan, ibinalik ni Mang Pepe ang mga pinaayos na video. Malinaw na malinaw, mababasa ko sa isang papel ang mga salitang testamento at pag-aari, at may pangalan na Gino de la Cruz. Hindi ko ito alam at sa tingin ko ay hindi rin niya sinabi sa akin, naramdaman ko ang isang malamig na kilabot sa katawan. Sino si Gino de la Cruz? Bakit siya ang pangalan sa dokumento? At ano ang ibig sabihin nito para sa pagbubuntis ni nanay? Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalala at pagkabahala. Hindi ko na maitago ang mga tanong kay nanay. Kaya isang umaga, nagpunta ako sa kanya dala ang mga prutas at mga gamot. Ngunit napansin ko kaagad ang isang puting sobre sa mesa, hindi pa nabubuksan. Pinanood ko siya habang naglilinis at nagtatanong ng marahan, "Nanay, may dumalaw ba sa'yo nitong mga nakaraang araw?" Napailing siya at sumagot ng mahinang, "Mga matagal ng kaibigan." Ngunit nang tinanong ko siya tungkol kay Gino de la Cruz, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Inilayon niya ang tingin, naging tahimik, at bumalot ang katahimikan sa kwarto. Sa wakas, napilitan siyang umamin. "Anak, si Gino ang tumulong sa akin noong 1 taon nang muntik na akong malungkot sa palengke. Dinala niya ako sa ospital nang mahirapan ako. Mula noon, naging kaibigan kami." Ngunit nang tanungin ko tungkol sa pagbubuntis, napuno ang kanyang mga mata ng luha. "Hindi ko inakala na mangyayari ito, anak." Nang malaman ko, hindi ko na kayang itanggi, nanahimik ako, ang puso ko ay naglalaban ng dalawang damdamin, awa sa isang ina na dumaranas ng matinding pagsubok, at galit dahil hindi niya ako isinama sa kanyang mga paghihirap. Ngunit nang tinanong ko siya kung sigurado ba siya sa lalaki, napahinto siya at mahinang sinabi, "Naniniwala ako sa karma, anak. Sino ang mabuti sa akin, yun ang dapat pahalagahan." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang aking isip ay patuloy na naghahanap ng sagot. Hindi ko pa rin maalis ang takot na baka ginagamit lang siya. Lalo na't may mga papeles na pinirmahan siya nang hindi niya lubos na naunawaan. Alam kong kailangan kong ipagpatuloy ang pagmamasid, ngunit ang puso ko ay nangungulila na malaman ang buong katotohanan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw, napansin kong may ibang babae na biglang naging bahagi ng mga lihim na usapan ni Nanay at Gino. Isang gabi, muling sumilip ang kamera sa sala, at kitang-kita ang isang babae na nasa kanyang 45 taong gulang, may pulang buhok na parang apoy at maangas ang tindig. Suot niya ang isang mapusyaw na pulang blouse at maong na pantalon na tila ba ay nagpapakita ng kumpiyansa at kontrol sa sitwasyon. Sila ay nagtagpo sa mesa at habang nag-uusap, palihim siyang nagmamasid sa paligid na waring natatakot na may ibang nakikinig. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang folder na may logo ng isang bangko. Napalunok ako nang makita ito, tila pinipilit nila si nanay na pumirma sa isang kontrata o kasunduan na may kinalaman sa pera. Hindi lang basta usapan ang mga ito, kundi tila may nakahandang plano na makuha ang mga ari-arian ni nanay. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay tila binugbog ng takot at galit. Ginagamit nila ang matanda kong ina, ang taong buong buhay ay nagtiis at nag-alaga sa amin, para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi ko kinaya ang pangamba na baka maubos nila ang lahat ng pinagpagura ni nanay. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay dala ang mga bagong kagamitan para sa mas maayos na pagmamasid, isang maliit na mikropono at lihim na kamera na mukhang orasan. Pinili ko ang lugar na pinakamadaling makita ang mga pag-uusap nila, sa gitna ng sala kung saan madalas silang magtipon-tipon. Nagpasya akong manatili doon ng maghapong iyon, kumain ng kasama si nanay, ngunit may pagitan kami. Iwas siyang pag-usapan ang mga nangyayari, at palagi niyang iniiwas ang mga tanong ko tungkol sa mga bagong bisita. Ngunit alam kong may mas malalim pa sa mga ngiti at mga sagot niyang maikli. Sa gabi, bumalik ako sa bahay dala ang mga naitalang usapan. Narinig ko ang boses ni Lilia, ang pangalan ng babaeng pulang buhok, na may malambing ngunit matinding tingin sa kanyang mga salita. "Nanay, kung pipirmahan mo ito, makukuha mo ang pera na kailangan mo para sa iyong kalusugan at sa bata sa tiyan mo. Hindi ito makakaapekto sa bahay mo, pangako ko." Tumango si nanay, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Sinundan ito ng boses ni Gino na nagbiro, ngunit may bahid ng pananakot, "Kung malaman ng anak mo, baka hindi siya pumayag. Kaya dapat itong itago." Nang marinig iyon, tumigil ang puso ko.
Ginagamit nila ang takot ni nanay sa anak niya at ang kanyang kalagayan para ipilit ang mga kasunduan. Ang pagbubuntis, tunay man o haka-haka, ay ginawang sandata para kontrolin siya, hindi ko na matiis. Kinabukasan, nilapitan ko si nanay, niyakap ng mahigpit, at sinabi, "Nanay, hindi kita hahayaan na mapagsamantalahan. Hindi ka nag-iisa." Napuno ang kanyang mga mata ng luha, at sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang tunay na laban para sa aming pamilya. Hindi ko na mapigilang bumalik sa bahay ni nanay nang may dalang lakas ng loob na harapin ang mga nagaganap. Nang pumasok ako, naramdaman ko agad ang tensyon sa hangin. Nasa loob ng bahay sina Gino at Lilia, at nagtatalo sila kay nanay tungkol sa mga papeles na kailangan pang pirmahan. Nang makita nila akong pumasok, biglang tumigil ang usapan at nagulat ang kanilang mga mukha. Si nanay ay nanginginig, hawak ang mga papel, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Lumapit ako sa kanila ng buong tapang, at sinabi ko ng mahigpit, "Ano ba to? Anong mga papeles ang pinipilit ninyong pirmahan sa nanay ko?" Napatingin sila sa akin nang may pagkabigla, ngunit mabilis na nagkunwaring kalmado si Gino at sinabi, "Mga usaping pang-adulto ito, hindi para sa mga anak." Ngunit hindi ako pumayag. Nanay ko ang may karapatan malaman, at ako ang magtatanggol sa kanya. Nag-init ang usapan, at si Lilia ay agad na inisipang itago ang mga dokumento sa kanyang bag. Habang si Gino naman ay sinubukang manakot sa akin sa pamamagitan ng malamig at mapanakit na mga salita. Ngunit hindi ako natakot. "Hindi ninyo siya matatakot dahil kami ang pamilya niya," tugon ko. Alam kong tinatangka nilang gamitin si nanay bilang isang piyesa sa kanilang panlilinlang. Ginagamit ang pagbubuntis na hindi naman sigurado para ipilit ang mga kontrata at kunin ang bahay namin. Napansin ko ang panghihina sa mga mata ni nanay. Tila naguguluhan sa pagitan ng pagtitiwala sa amin at sa mga taong ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nilingon siya. "Nanay, hindi ka nag-iisa. Hindi ka namin pababayaan." Ang mga salitang ito ay tila nagbigay lakas sa kanya, at dahan-dahan niyang itinabi ang mga papel. Hindi nagtagal, tumawag ako kay Mang Pepe upang ipaalam ang nangyayari. Siya ay dumating agad, at tinulungan kaming palakasin ang seguridad ng bahay. Pinalitan namin ang mga kandado, naglagay ng mas maraming kamera, at nag-install ng video door phone upang makita ni nanay kung sino ang mga pumupunta sa bahay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang kaba sa aking dibdib. Alam kong may mas malalim pang plano ang mga ito, at baka hindi pa kami ligtas. Ngunit ngayon, ang mahalaga ay naipakita ko kay nanay na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At sa aming pagkakaisa, nagsimula ang pag-asa na maprotektahan ang aming tahanan mula sa mga taong may masamang intensyon. Habang naglalakad ako pa uwi, ang mga larawan ni Gino at Lilia ay patuloy na sumagi sa aking isipan. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng aming iniisip tungkol sa pagbubuntis ni nanay, at magtulak sa amin sa isang mas madilim na bahagi ng aming kwento. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pag-iingat at pagkabahala. Hindi ko maiwasang mag-isip kung hanggang saan aabot ang plano ni Gino at Lilia. Sa kabila ng mga hakbang na ginawa namin para protektahan si nanay, may mga sandaling tila ba bumabalik ang dilim sa paligid namin. At saka, may malalim na tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Totoo nga ba ang pagbubuntis ni nanay o isang bahagi lamang ito ng kanilang masalimuot na plano? Isang gabi, habang nagbabantay ako sa bahay ni nanay, dumating si Mang Pepe dala ang mga pinaayos na kuha mula sa lihim na kamera. Sa isang maliit na silid sa likod, pinanood namin ang mga video ng sabay. Malinaw na malinaw ang mukha ni Gino sa mga papeles, pati na rin ang mga pag-uusap nila tungkol sa mga pautang at mga dokumento sa bangko. Ngunit higit pa rito, may isang eksena na lubos na nagpaiyak sa akin, ang mga sandali nang magkasama sila ni nanay at ni Lilia, tila pinag-uusapan ang isang bagay na mas malaki kaysa sa pera. Nagulat kami nang makita na may lumabas na dokumento na sertipiko ng pag-aari na naglalaman ng pangalang Gino de la Cruz bilang tagapangalaga ng isang ari-arian na hindi ko mawari kung saan. Ipinakita ito ni Mang Pepe at sinabi niyang maaaring ginagamit ito upang kontrolin si nanay at ang kanyang mga pag-aari. Ang sakit sa dibdib ko ay parang hinahati sa dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang gamitin ang pagbubuntis na iyon, tunay man o hindi, para sa ganitong kalupitan. Sino ba sila para pagsamantalahan ang nanay ko na nag-iisa at naghahanap lamang ng kapanatagan sa kanyang buhay,
habang nakaupo kami doon, nagpasya ako na kailangan ko nang malaman ang buong katotohanan, hindi lamang tungkol kay Gino at Lilia, kundi pati na rin sa pagbubuntis ni nanay. Kaya kinabukasan, sa kabila ng pagod at takot, dinala ko si nanay sa klinika ng isang kilalang doktor sa bayan. Pinili namin ang klinika ng Doktora Marisa, isang matagal ng kaibigan ng pamilya na kilala sa kanyang pagiging tapat at maingat sa mga pasyente. Habang naghihintay kami ng resulta ng pagsusuri, naramdaman ko ang init ng haplos ni nanay sa aking kamay. Hindi niya masabi, ngunit ramdam ko ang kaba at pag-asa na naghahalo sa kanyang mga mata. Nang bumalik ang doktor, tahimik niyang sinabi, "Marikit, ang resulta ng mga pagsusuri ay nagpapakita na si Aling Nena ay hindi buntis." Sa edad niya, dumaan na siya sa menopause at walang anumang senyales ng pagbubuntis. Nang marinig ko iyon, tila bumagsak ang mundo sa akin. Ang mga taon ng pag-aalala, ang mga lihim na pag-uusap, ang mga papeles na pinipirmahan, lahat ay tila isang malaking panlilinlang. Ngunit ang galit at lungkot ko ay hindi para kay nanay, kundi para sa mga taong ginamit ang kanyang kahinaan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pinagmasdan ko si nanay habang hawak ko ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat, siya ay nananatiling matatag, ngunit ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay nagsasalita ng mga sakit na tinatago niya sa loob ng mahabang panahon. Sa gabing iyon, nang kami ay magkasama sa sala, sinabi ko sa kanya, "Nanay, hindi ka nag-iisa. Kami ni Mama Liza ay nandito para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan." At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang munting liwanag ng pag-asa na kahit sa gitna ng dilim ay may bukang liwayway. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang magkasama kami ni nanay sa kanyang maliit na sala. Ang lamig ng hangin sa labas ay sinasalubong ng init ng aming pag-uusap. Hawak ko ang kanyang kamay habang siya ay nakaupo sa lumang sopa na may mga nilalagas na hibla ng buhok sa balikat. Ang kanyang mga mata, mapupula mula sa luha, ay nakatingin sa akin na maihalo ng pagod, panghihina, at isang lihim na pag-asa. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong na pantalon na parabang isang pangkaraniwang gabi lamang ang aming ginugol, ngunit sa likod nito ay isang malalim na kwento ng sakit at pagtataksil. "Anak," mahina niyang wika, "siguro ay masyado na akong naging mapagkakatiwalaan. Akala ko sa edad ko, may karapatan pa akong umasa sa mga tao. Pero sila na lang pala ang gumamit sa akin." Naputol ang kanyang boses nang siya ay umiyak ng tahimik. Hindi ko mapigilan ang sarili kong maluha habang niyayakap ko siya ng mahigpit, parang gusto kong iparamdam na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Muling lumingon ako sa lumang mesa na may nakahandusay na mga papeles. Mga dokumento na ginamit para ilipat ang mga ari-arian ni nanay sa pangalan ng mga taong walang puso. Ang bungkos ng mga kontrata, mga pirma na hindi niya lubusang naintindihan, ay mga patunay ng panlilinlang na nagbunsod ng matinding takot at galit sa puso ko. "Hindi ko hahayaang mangyari ito, nanay," bulong ko ng may determinasyon. "Hindi ka namin pababayaan. Hahanapin natin ang hustisya, at hindi magtatagal, mapoprotektahan natin ang lahat ng pinagpaguran mo." Napailing siya, ngunit may munting ngiti rin na sumilay sa kanyang mga matang pagod. "Salamat, anak. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin." Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga lumang larawan ng pamilya namin na nakasabit sa dingding, naalala ko ang bawat sakripisyo ni nanay para sa amin. Ang mga araw na siya ay nagtatrabaho ng husto sa palengke, ang mga gabi na siya ay nagigising upang pangalagaan kami. Ang pagbubuntis niya, totoo man o hindi, ay naging simula lamang ng isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Ngunit mas higit pa rito, ito ay nagpamalas ng kanyang tapang at ang aming pag-ibig bilang isang pamilya. Ngunit habang kami nagkakapit-bisig sa gitna ng katahimikan, isang malabong anino ang dumaan sa aking isipan. Isang babala na ang laban ay hindi pa tapos. May mga lihim pa ring nakatago, mga taong patuloy na nagmamasid mula sa kadiliman at naghihintay ng pagkakataong muling umatake. Sa puso ko, alam kong ang susunod na hakbang ay hindi na lamang tungkol sa pagtuklas ng katotohanan, kundi sa paghahanda para sa isang mas matinding laban. At kahit gaano man ito kahirap, handa akong ipaglaban si nanay, ang aming tahanan, at ang aming dangal. Hindi ko pa alam kung anong mga lihim ang bubukas sa susunod na kabanata. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi kami magpapatalo. Sa likod ng bawat unos, mailiwanag na naghihintay. At handa kaming harapin ito magkasama bilang isang pamilya. Hindi pa man tuluyang mawala ang lungkot sa puso namin ni nanay, dumating ang isang gabi na nagbago ng lahat. Habang kami nagkakape sa lumang lamesa niya sa kusina,
biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya kilala ang tumatawag, kaya nagdadalawang isip siyang sagutin. Ngunit sa huli, pinindot niya ang speaker at inilapit sa mesa. Ang boses na dumating mula sa kabilang linya ay malamig, matalim, at puno ng pagbabanta. Ilingon mo ang iyong sarili, aling nena, wika ng boses na iyon. Kung hindi mo susundin ang aming mga hiling, hindi mo na muling makikita ang iyong anak at apo na ligtas. Nilinaw ang lahat, nagbanta sila. Hindi lang ito tungkol sa pera o mga papeles. Ito ay isang laro ng takot at kontrol, napahinto kami ni nanay sa pag-inom ng kape. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang mga mata niya ay puno ng takot na hindi ko pa naramdaman noon. Agad kong inilapit ang braso ko sa kanya, pinisil ang kanyang kamay bilang paalala na hindi siya nag-iisa. Anak, mahina niyang sabi, dati akala ko matatapos na ang lahat ng ito sa mga papeles at kontrata. Pero ngayon, lumalalim ang panganib. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, at sa kanyang pag-iyak, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga dinadala, hindi ako nagdalawang isip. Tumawag agad ako kay Mang Pepe upang ipaalam ang nangyayari. Dapat nating palakasin ang seguridad, marikit, ang sabi niya. At huwag kayong magpakita ng kahinaan. Sila ay nagiging desperado, sa mga sumunod na araw, nagdagdag kami ng mga security camera, pinalitan ang mga kandado, at naglagay ng mga sensor sa mga bintana at pintuan. Pinayuhan ko si nanay na huwag sagutin ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero at huwag buksan ang pinto kahit na may magtawag. Ngunit kahit na ganoon, di maalis ang takot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang kami ay nagbabantay, may narinig kaming mga yabag sa labas ng bahay. Ang puso ko ay tila aabot sa lalamunan. Nakita namin sa KTV ang mga anino ng 3 taong papalapit sa gate. Hindi ko mapigilang manginig, ngunit pinipilit kong manatiling kalmado para sa kapayapaan ni nanay. Tumawag ako kaagad sa pulisya, at habang hinihintay namin ang kanilang pagdating, nilapitan ko si nanay. Nanay, lakasan mo ang loob. Hindi kita papabayaan. Napahagulgol siya, ngunit sa kabila ng takot, napansin ko ang isang maliit na ilaw ng tapang sa kanyang mga mata. Nang dumating ang mga pulis, umalis ang mga anino sa dilim. Ngunit alam ko, hindi pa tapos ang laban namin. Ang mga ito ay nagbabanta, nagpapakita ng kanilang tunay na mukha. Ngayon, ang pakikibaka namin ay hindi na lamang tungkol sa mga papeles o pangakong pera, kundi laban sa isang madilim na puwersa na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Sa puso ko, alam kong kailangang maging matatag kami, hindi lang para kay nanay, kundi para sa buong pamilya. At habang ang ulan ay bumubuhos sa labas, nagpasya akong harapin ang unos na ito ng buong tapang, kahit gaano man kalalim at kasalimuot ang madidilim na lihim na aming bubungkalin. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na kabanata sa kwento namin, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko. Kami ay lalaban. At sa kabila ng dilim, patuloy kaming magtutulungan, magmamahalan at magpapatibay para sa aming tahanan. Hindi pa man tuluyang mawala ang takot sa aming mga puso, dumating ang isang araw na nagdulot ng kakaibang pag-asa. Isang tawag mula sa pulisya ang aking natanggap habang nasa opisina ako. Marikit, may magandang balita kami, ang sabi ni Kapitan Reyes, ang hepe ng barangay. Natuntun namin ang mga taong nanggugulo sa bahay ni nanay. May mga ebidensya kami laban sa kanila, at may mga suspect na naaresto, hindi ko mapigilang mapaluha sa tuwa. Sa wakas, may liwanag na nagsimulang sumilip sa madilim na sitwasyon namin. Agad akong umalis sa trabaho at pumasok sa bahay ni nanay. Doon, nakita ko siyang nakaupo sa sopa, may ngiti sa mga labi na matagal ko nang hindi nakita. Anak, Anya, salamat sa'yo. Hindi ko na kailangang mag-isa sa laban na ito, ngunit kahit na may mga naaresto na, alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Marami pang tanong ang kailangang sagutin, sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Ano ang tunay nilang motibo? At higit sa lahat, paano namin maibabalik ang kapayapaan sa buhay ni nanay? Nagdesisyon akong makipagkita muli kay Mang Pepe upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Marikit, ang pinakamahalaga ngayon ay protektahan ang pamilya mo, ang sabi niya. Pero dapat din nating tuklasin kung sino talaga ang utak sa likod ng mga ito. Sa mga araw na sumunod, nagsimula kaming mag-ipon ng mga impormasyon tungkol sa mga taong sangkot. Pinag-aralan namin ang mga dokumento, mga tawag at mga kilos nila. Unti-unti, lumabas ang isang pangalan, si Arnel Cordero, isang notaryo sa bayan na may masamang reputasyon.
Siya raw ang nag-aayos ng mga papeles at nagpapalakad ng mga kontrata na ginamit para linlangin si nanay. Nang malaman ko ito, nagpa siya akong maglakbay papuntang opisina ni Arnel sa gitna ng bayan. Ang lumang gusali ay may mga sirang pinto at bintanang pinaglalagyan ng alikabok. Pumasok kami ni Mang Pepe at sinalubong kami ng isang lalaki na may matalim na tingin at mapanlinlang na ngiti. Paano ko kayo matutulungan? Ang tanong niya na may bahid ng pagkukunwari, hindi ako nagpatalo. Gusto kong malaman kung anong papel ang ginampanan mo sa mga dokumento ng nanay ko, sagot ko ng matatag. Napansin ko ang mabilis niyang paglipat ng tingin, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay niyang intensyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nilabas ni Mang Pepe ang isang folder ng mga ebidensyang naipon namin, mga video, mga tawag, at mga pirma na nagpapakita ng panlilinlang. Nag-iba ang ekspresyon ni Arnel. Alam niyang hindi na siya makakataka sa mga patunay. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong takot, takot sa pagbubunyag ng buong katotohanan. Sa araw na iyon, isang malaking bahagi ng misteryo ang unti-unting nabuksan. Ngunit sa likod ng tagumpay, isang tanong pa rin ang bumabalot sa akin, ano ang susunod na hakbang? At paano namin matitiyak na ang kapayapaan ni nanay ay hindi na muling mawawala? Habang lumalakad kami palabas ng gusali, napatingin ako sa malabo at maulap na langit. Alam kong ang laban ay patuloy pa rin, ngunit ngayon, mas handa na akong harapin ang lahat ng hamon, para sa nanay ko, sa aming pamilya, at para sa katotohanan na dapat naming ipaglaban hanggang dulo.